magandang gabi. Kagagaling ko nga lang ngayon sa Commonwealth kasi ang ganda tingnan doon kanina eh. Kasi talagang yung mga inaakusahan nating mga kamote riders behave sila kasi nandoon lang sila sa kanilang lane. Kasi baka naman mahuli nga sila ng CCTV ng MMDA, 1,000 pesos din yun for disregarding traffic signs. Oo. Pero anyway, Jovi, Chiki, yun nga yung kaninang medyo nagulantang ang mga motorista kaninang umaga kasi parang may misunderstanding doon sa isang interview kay MMDA Chairman Attorney Don Artes. Kasi ang nasabi niya doon sa isang interview, yung odd even at yung existing na number coding scheme na meron tayo ngayon ay hindi ipapatupad simultaneously. Yes. So doon nagkaroon ng confusion. Now, ano yung totoo? So, yung number coding scheme na meron tayo ngayon ay ipapatupad sa lahat ng kalye sa Metro Manila except EDSA. Sa EDSA, wala na yung existing na number coding, magiging odd-even scheme lamang yan starting on June 16. Yan. So, yun yung malinaw doon. Yes. Okay. So, again, simultaneous siya. Yung odd-even scheme on EDSA lang, pero yung number coding sa buong Metro Manila. Simultaneous. Tama yan. Oo, okay. Tama yan. May idadagdag pa sana ako, kaya lang baka lalong magkagulo-gulo ang utak ng mga kapatid natin. Pero alam ko, I siyempre, iba, ayaw sabihin ni GDP, pero sabihin ko lang na iba ang rules ng Makati, di ba? So, that's another thing to consider. Oo, sa Makati naman, ang rule doon ay wala silang window hour. So, ay papatupad doon yung existing na natin na number coding, pero walang window. Bakit? Kasi dati pinapaliwanag sa atin ng mga taga Makati LGU, gustuhin man nilang magkaroon ng window, sobrang dami talaga sasakyan sa Makati. Kaya hindi talaga kakayanin. Okay. Linawin din natin GDP yung oras sa EDSA. Iba yung oras outside EDSA doon sa coding, pero tama ba yung dinig namin na sa EDSA is 24/7. 24/7. Correct. 24/7 sa EDSA, samantalang sa labas, outside EDSA, ang coding natin ay yung pareho pa rin, which is 7 to 10 a.m. and 5 a.m. to 8 p.m. Okay, malinaw. So, ang tanong ko na lang, alam ko na alam mo yung listahan ng mga relief na iniisip ng ng gobyerno para naman maibsan yung paghihirap ng mga kailangang umiwas sa EDSA or mag-EDSA pero hindi gamit ang mga kotse nila, no. Alam namin na meron yung mga dagdag na bus, saka meron yung ating bossing ay iniisip na yung tungkol sa toll. Oo. Okay. Bale, yun nga kanina in-announce nga ng San Miguel Corporation na certain portions of Skyway Stage 3 will be toll-free. Pero hindi pa sinasabi sa amin kung ano yung mga toll gates ngayon. Now, ang bossing natin ay ino-operate niya yung connector road na nagmumula diyan sa may bandang Caloocan palabas ng Espanya. Sa Santa Mesa pala, hanggang Santa Mesa. So, yung part na yon ang ililibre. Yung connector road na tinatawag. Pero GDP, side question dun sa NCAP, baka lang alam mo rin. Yung sa NCAP, lahat ng LGUs, just to confirm, parehas naman na yung mga multa nila, lahat ng LGUs. Pag dun sa... Okay, go ahead. Lilinawin natin, Chiki, ang nagpapatupad lang ngayon ng NCAP ay MMDA. So yung mga LGU na merong mga CCTV camera, hindi nila pwedeng gamitin yon dahil sila yung naka-TRO sa ngayon. So ang pwede lang gawin ng mga LGU ay manghuli face-to-face. At ang gagamitin nila na rate ay yung single ticketing system na. For instance, ito ang disregarding traffic sign ay 1,000 pesos. Not 500 sa Alabang, not 300 sa Nabotas, but 1,000 for everyone. Ayun, at least pare-parehas na. So, papadescribe ko lang kay kapitbahay GDP, yung kapag ba nag-EDSA ako, parang hindi na ako yung tipong matatakot na biglang may X na mga motorsiklo sa tabi ko. Behave do kanina.
Joey, yung mga behave na motorcycle riders natin ay sa Commonwealth kasi doon merong motorcycle lane. Okay. Sa EDSA, unfortunately, ay Wala. medyo pero pa rin tayo sa mga motorcycle riders.